lahat ay tumayo. Buksan natin banal na kasulatan dito po sa Aklat ng mga Gawa. Acts chapter 2, verse 41 to 47. Okay, akin lang pong babasahin yung lang pong sundan sa Gawa, kabanatang 2, mula po talatang 41 hanggang 47. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang mga naniwala sa ipinangaral ay niya ay nagpabautismo at nadagdag ang mga alagad na may 3,000 katao ng araw na yon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid at magsalo-salo ng pagkain ng tinapay at manalangin. At dahil sa mga maraming himala ng mga kababalagang ginawa sa magitan ng mga apostol, naghari ang lahat ang takot. Verse 44, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, kanilang ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga pinagbilhan ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya na may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y manalangin muli. Ama, nagagalak po kami sapagkat muli kami po ay nagkaroon po ng muli ng aming pagtatagpo sa oras na ito. Salamat po sa biyaya at pagpapalang tinanggap po namin sa mga nakalipas na araw ng aming buhay. Maging sa mga sandali pong ito, Panginoon, ay hiling namin na kami rin naman ay pong linisin sa lahat po ng aming pong mga karumihan at mga maaring na pong nawa po namin mga pagkakasala, kami po inawa yung kahabagan sa oras pong ito. Tiniling po namin sa pamagitan din ng iyong Santo Espiritu, Panginoon, ay kayo po yung mangusap sa amin sa umaga pong ito. Hayaan po ninyo yung mga salita ay patuloy na mag-akay ito sa amin tungo sa aming pagkalalim ng aming pagkakilala sa iyo, Panginoon. Akayin kami nito tungo sa aming malalim na pagsamba sa iyo, Panginoon. Muli, pinupuri ka pa namin, Panginoon, basbasan mo ang iyong mga salitang ito sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na muli. Magandang umaga pong muli. So, nais kong magkatahan, mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, church birth. Okay, kung kayo po'y pamilya doon po sa ospital ng Pabella o Dr. Jose Pabella, ay madalas ating mga balitan sapagkat yun po ay ospital ng mga paanakan. No? Kaya ito ay isang kinonsidera ng ating pong National Maternity Hospital, no? Ang ating pambansang paanakang ospital, no? Kung kayo mapapasyal po doon, lalo na po sa mga nursery, ay madalas ay makakita ho tayo ng napakarami pong mga bagong silang ng mga sanggol. At marahil hindi man sabay-sabay ng oras na siya ay mga pinanganak, marahil may meron pong mga ilang mga saglit o mga oras o araw, subalit yun ho ay nagpapakilala na talagang ang Pabella, ang ospital nito ay nagsilbing pambansang atin paanakan. Okay, minsan pa dito sa ating tatalakayin ukol dito sa maraming mga mananampalataya na mga bagong sibol na mga mananampalataya ang umusbong dito pagkatapos itong pangangaral ni Pedro ukol doon sa Ebanghelyo. At marami pong tumugon doon sa kanyang panawagan na sila ay magsisi at magsipatalikod sa kanilang mga kasalanan at sila ay magpabautismo. So, ibinilang dito sa makita ho natin sa ilang mga bilang na binanggit po rito ay 3,000, no? At marahil hindi pa ho kasama rito yung mga bata at mga babae, no? Sapagkat lalaki lamang po ay binilang dito sa 3,000 mga bagong silang na mga mananampalataya. Isipin po natin yun, no? Sabay-sabay.
tayo po, siguro kung bibilangin natin, ang ating bilang ngayon ay marahil ay meron lamang tayong mga 100, no? Okay? Siguro sa lahat natin bilang. Pero kung titingnan natin, compare natin, ito pong grupo, nitong mga bagong silang na mananampalatayang ito, ay umabot sila, sabi ng Bible, ng 3,000. So isipin po natin talagang hindi magkakasya. Maging sa, kung sasakupin po natin itong lugar na ito at yung lugar paraon, ay hindi ho magkakasya sa bilang. Pero gayon pa man, nakikita natin, ito ay sa dahilan ng pagkilos pa rin ng Espiritu Santo sa buhay ng mga apostol na siya rin naman na-experience dito pong bagong silang ng mga mananampalatayang ito. No, kung kaya hindi ho natapos dito po sa conversion experience na ito ang kanila pong mga naging karanasan. No? At nawa ito ay isang magandang ehemplo para sa atin upang atin din naman pong sundan bilang makabagong mga Kristiyano na tinawag ng Diyos sa iglesia sa The Lord Our Peace. Amen. So, isang kahangahang bagay na tayo po ay makaranas nung tinatawag po nating conversion experience. Ano po? At marahil kung maalala ho natin kung paano rin po tayo nakakilala sa Panginoon ay magbabalik alaala sa atin yung pong joy, no? Na kung saan atin nung naranasan, yung galak ng pagliligtas ni Kristo ay ating pong mga naranasan. At hindi ho malayo, no? Marahil dito sa karanasan, dito pong early church na ito, na sila ay dala nung galak ng kanilang tinanggap na pagliligtas na yon ng ating Panginoon, ay gayon na lamang, no? Ang kanilang ginawang pagtatalaga ng kanila pong mga sarili sa Diyos. Amen. So sabi rito, so pagkatapos itong conversion ay merong sumusog. No? Ibig sabihin, sinundan ito ng kanilang pagtatalaga ng kanilang buhay sa ating Panginoon. So sabi rito sa verse 47 o 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo ng pagkain, ng tinapay at manalangin. Okay. So siguro sumunod na lang tayo, no? Nabasa na natin ito, no? Kaya ang mga naniwala, pinangaral nila yung nagpabautismo at nadagdag sa mga alagad ng 3,000 mga katao ng araw na yon. So the next na nangyari ay yung pong communion na naganap, no? Pagkatapos nito pong conversion experience na ito ng mga mananampalataya ay yung pong involvement, no, ng iglesia, no, sa kabuuan sa ilang mga mahalagang aktibidades, no? Tulad ng una, no, yung nabasa ho natin dito na itong mga mananampalatayang ito ay nangagsipanatili doon sa mga itinuturo ng mga apostol. Tulad ng isang bagong silang na sanggol, kailangan itong alagaan. Amin po ba? So, yan ang isang mga bagay na pinoprovide ng church. Dapat, no, ito pong tinatawag po nating nourishment. No? Pangalawa, no, ay yung pong protection, no, laban sa mga mapaninlang, mapanira at mapangwasak na kaaway. So, isa sa mahalagang bagay na ginagawa po ng church para sa mga bagong mananampalataya ay i-nourish, i-protect, at palaguin, no, yung growth na sinasabi. Isa sa mahalagang elemento ho yan na dapat ay ginagampanan din higit ng mga church leaders, no? Katulad dito, no, makita natin ang mga apostol ang siyang nagsilbing mga spiritual parents nito pong mga bagong silang na ito. Kadalasan, di po ba kapag ang bata ay pinanganak, no, ay dilinisin muna yan, at kadalasan ang ginagawa po nung nagpaanak niyan ay itinatabi doon sa dibdib ng ina. Ano po ba? Para siya po ay makasuso, no, ng gatas ng ina.
So, gayon din, no? Sinasabi, para sa kapakanan naman ng mga bagong silang na mananampalatayang ito, yung sulat ni Pedro doon sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 2, yung sinabi noon, tulad ng isang sanggol, kayo'y manabik sa mga gatas na espiritual upang sila ay lumago sa kanilang pananampalataya. Amen po, no? Kakaiba nga po, sapagkat ng mga panahon ito ay wala silang kumpletong Biblia pa. No, marahil yung naging batayan ng kanilang pagtuturo ay yung mga siguro ay mga bahagi lamang ng mga sipi ng mga scriptures, no? Hindi natin alam kung saan nila nakuha po 'yon. Pero gayon pa man, yung mga itinuro ng ating Panginoon sa Kristo sa kanila nung ito ay kasama pa nila nagmi-ministeryo, at marahil isang malaking bagay na kanya lamang itinuro sa mga bagong mananampalataya pong ito. So salamat sapagkat tayo sa ating makabagong kapanahunan kumpleto ng ating Biblia, sapat para ito po ay maituro natin nung sa ating mga tuturuan, at gayon din yung mga tinuturuan ay merong personal, no, na pagkakataon na mabasa at malayang mabasa ang salita ng Diyos. Amen. Sapagkat ito naman yung sinasabi ng salita ng Diyos na yung pinakapangunahing layo ng Biblia ay ituro sa atin ang daan ng ating pong ikaliligtas. Doon pa rin, yung pinakapundasyon ng pananampalataya po natin, yung tungo doon sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. At ang banal na kasulatan ay pinahira ng kapangyarihan ng Diyos upang ito'y magamit natin sa pagtuturo ng katotohanan. No, paano natin malalaman ng isang bagay o turo, aral, doktrina ay kasinungalingan, ay basahin natin ang katotohanan, no? At ang katotohanan ay siyang magpapalaya po sa atin. Amen. Di ba? So ano pa? Sabi, ang Biblia ay magagamit natin din, no, sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. No, sa yung hayon, ang Bible sa atin bilang mga tinawag din ng Diyos, bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang iglesia, ang Biblia ay meron pong malaking kinalaman sa atin hong buhay Kristiyano at ang ating buhay paglagaw bilang mga mananampalataya. Amen, no? So yon, no, isang mahalagang papel na ginampanan po ng mga apostol na ito ay yung pagtuturo para sila ay maging matibay sa pananampalataya, at kung may mga tukso man darating sa kanila ay may matibay silang masasaligan, ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? So, gayon ang nangyari, at ang kagandahan naman dito, yung pong mga bagong mananampalatayang ito ay itinalaga nila yung kanilang mga sarili doon sa mga itinuturo ng mga apostol. Sa part naman nila ay talaga namang nagbigay ito, no, ng gutom at kauhawan sa kanila itong mga salita ng Diyos na ito. Although sila po ay mga keepers of the law, no, yung mga Jewish, di po ba? Leaders, di po ba? At gayon din yung pong mga mananampalatayang ito, yung mga Jewish na ito, bago pa man din sila maging mga Kristiyano, ay talagang sila ay devoted na, no, sa Scripture. Okay? Although ang plano ng Diyos ukol sa kanyang mga plano at layunin ay nahayag na lamang dito sa panahon nang sila po ay ma-convert. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. Amen. So, isa sa mahalagang church activities na ito ay yung pong Bible study, no? Yan. Acts chapter 2, verse 42, yan. Kaya nga, mahalaga sa atin kung tayo po'y bagong mananampalataya, talaga namang we start from scratch, di po ba? From zero. Ganyan naman talaga eh. No, although may religious background tayo, pero ang katotohanan yon, kapag ikaw ay bagong silang na mananampalataya, ikaw ay nagsisimula sa mababa. Amen po. Kaya from infancy, parang kung ano rin yan, yung stages of growth din, di po ba? Pag ikaw ay bagong mananampalataya, ikaw ay nasa stage ng infancy. So, kailangan mo ng gatas na spiritual.
O, sapagkat hindi mo maunawaan ang mga higit o maaaring matanggap ang anumang matigas na pagkaing espiritual. Kaya kailangan ng isang bago ang gatas na espiritual. Amen po ba? So binanggit din sa Hebrews, yung ukol doon sa mga gatas na espiritual, ukol doon sa mga pangunahing turo patungkol sa Biblia. Tulad ng kaligtasan. No? Yan ay mga gatas na espiritual na dapat nating unay maging matatag para sa ating buhay pananampalataya bilang sanggol pa sa pananampalataya. Okay, nakakaintindihan tayo? So, yun mahalaga ang gatas spiritual na ito ukol doon sa kaligtasan, assurance of salvation, repentance, yung pagsisisi ng kasalanan, bautismo, yan ay mga pangunahing aral at turo ng Biblia na itinuturing ng mga gatas na spiritual na pagkain. Kaya dapat natin matutunan upang tayo po ay tumatag sa mga pundasyon ng mga turo na ito ng Biblia. Lalo na, higit sa lahat, yung uko sa kaligtasan. Dapat ma-assure natin, no, itong pinakapundasyon ng ating pananampalataya, itong saligan ng ating paniniwala, itong pagliligtas ni Kristo. Nagkakaintindihan ba tayo? And the rest, naalala ko po, nung ako po'y makakilala sa Panginoon, nung gabi na yon, ako'y tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo mula doon sa isang nangangaral doon sa telebisyon. The rest, no, nung gabi na yon, tinanggap ko yung pangako niya, yung sinatawag na galak ng pagliligtas ni Kristo. Kaya nung ako'y matulog at kinabukasan, no, nung ako po'y magising, ang aking unang ginawa ay kinuha ko yung Biblia. No? Na para ho ba akong isang taong galing sa disyerto na uhaw sa salita ng Diyos. No? Kaya ganoon na lamang, no, ang aking pagbabasa na hindi tulad ng dating pinabasa ko lamang na para bagang kumukuha lang tayo ng ilang mga talata para umangkop doon sa ating mga hinihiling at ninanais. Pero yung pagbabasa na yon ay di sukat na mawari, no, ang tunay na nangyari, no, sa aking pong buhay. And the rest is history, no. Kaya nakatulong din, no, yung aking debosyon sa mga tinuturo ng aming pastor, no, na tuwing Martes ay meron po kaming Bible study. At kung may mga home Bible study, sumasama po ako roon, no, para sa mapunan, no, patuloy ang ating buhay spiritual hanggang sa tayo po, no, ay pinatatag ng Panginoon at gayon din ng kanyang mga salita. Amen. So hindi naman sinasabi natin sa lahat ng pagkakataon tayo po na ay laging, no, na matatag, no, kaya nga kailangan natin ang grasya ng Diyos, no, sa biyaya ng Diyos, no, wag na natin akalaing tayo nakatayo, baka tayo po yung mabuwal, no. Maaring sa ganung pangaparaan ay tayo'y nagtatagumpay laban sa tukso, laban sa panahon na tayo po ay may mga pagsubok sa buhay, di ba? May mga salita ng Diyos na nagbibigay ho sa atin ng encouragement at katatagan. Amen. Kaya nga sinasabi ng Panginoon kay Joshua, no, huwag mong kaligtaan, basahin, no, dili-diliin, yon. Araw at gabi. Ano pa? Basahin, dili-diliin, pag-aralan mo ang salita ng Diyos. I-memorize mo, di ba, ang mga salita ng Diyos. Yan ang antidote, di ba? Doon sa laban sa mga palaso ng kaaway ng pag-alinlangan sa ating isip. No? Kaya kung tayo mayroon pong tanim na mga salita ng Diyos, parang binhi yan, no? Kapag ano ang tinatanim natin, yun din ang lalago sa atin. Kaya tatanim tayo ng mga salita ng Diyos, tiyak, no, pagdating ng mga unos at bagyo ng buhay, tiyak, no, na tayo ay makanatiling matatag pa rin sapagkat nakatayo tayo sa matatag na pundasyon. Amen. Diba? Kaya ang sinabi ni Jesus, ang sino mabibilang doon sa mga taong matalino? Yung mga taong nagtayo ng bahay doon sa batuhan. No, dumating man yung unos at bagyo, hindi nagiba ang bahay na yun sapagkat natayo sa matibay na pundasyon. Amen. So dapat mahalaga rin yung ating pakikinig
Di po ba? So pagka sa pakikinig, nagkakaroon ho tayo ng pananampalataya sa Diyos, no? Ah, patuloy na pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, no? Yung pinakamaganda na para ito ay iyong maisabuhay, sabi ng Diyos kay Joshua. No, ano ang halaga ng ating labis na kaalaman kung hindi naman nababago yung ating buong buhay? Amen po. Yan. At kung di naman natin ito isinasabuhay sa buhay ho natin. Wala rin ho isa-isa yun. Yan naman ang karami ang atin hong alam sa Biblia. Kung ito naman hindi natin isinasabuhay, wala rin yung kwenta yun. Masisira lang din ang atin hong mga patotoo. Tama po? Okay. So Bible study, kaya daluhan natin, no? Kaya ang fellowship nga nito ay araw-araw di po ba? Kaya gayon din tayo po sa buhay din bilang mananampalataya, kung ikaw'y bago, mahalaga na meron din tayong personal na ginagawa po tayo. Meron tayong personal study, di po ba? Meron tayong personal reading, no? Meditating, di po ba? Studying and applying. Di ba? Yun ang mahalaga para sa ating ikalalago. Amen. And from infancy to childhood. Di po ba? Yan. And from childhood to adolescent. And from adolescent to maturity. Sapagkat yun naman ang layo ng Diyos sa atin ay yung tayo po'y maging ganap sa pananampalataya natin sa Diyos. Okay? So, samantalahin natin habang tayo po ay may pagkakataon, maglaan tayo ng oras, hindi lamang sa ating mga personal, no, kundi yung mga tinuturo sa atin, ng ating mga group, di po ba? Yung mga group, natin, online natin, di po ba? So, samantalahin natin, meron tayong every Thursday, meron tayong Bible study online. Mga kalalakihan, no? Karamihan doon ay mga kalalakihan. Iba yung mga babaeng nakakasama po namin. So, mahalaga po yun, no? At yung mga gawain ho natin sa iba't ibang mga bahay at dako. Okay? Purihin po ang Panginoon. Amen? So, ayan, isang mahalagang bagay para ho sa tayo bilang mga mananampalataya, bago man tayo o matagal na, para tayo po ay patuloy na lumago. Hindi lamang sa kaalaman ng Biblia, kundi maging yung atin hong buhay sa kabuuan ay lumago. Okay, pangalawa, nating mga aktibidades ng kung bakit itong mga taong ito ay i-devote nila yung kanilang mga sarili sa ganitong mga activities. Katulad ng prayer and worship, no? Yun yung mga nabasa na ho natin kanina, ukol doon sa pagpapahalaga nila doon sa sama-samang pananalangin. So nakakatulong yon sa atin, no? Para tayo din ay maging malakas, no? Ang ating buhay spiritual sa magitan ng ating sama-samang panalangin. Although mahalaga rin ho yung tinatawag po nating personal prayer life, no? Yung ating quiet time, ang ating devotion, no? Mahalaga po yan, no? So umaga man yan, numang oras ang ating pinaglalaan na para tayo po'y dumulog, manalangin sa Diyos, ay depende na ho sa atin yan. Ang mahalaga, hindi natin kinakalimutan ang ating pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Di po ba? Wala na hong pinakamaligayang sandali, no? Sabi ko nga lagi, na pagkakasama mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay, ikaw na ang pinakamasayang tao. Okay? At sa sandali na ito, tayo nakikipagniig sa Diyos ay nadadama natin at pinadarama din man ng Diyos na siya po ay atin hong kasama. And in His presence, there is peace, there is joy. Amen. There is contentment. Di po ba? Magkakaroon tayo ng kasapatan sa puso at buhay ho natin kapag ho tayo ay nananalangin. Okay? So dito makita natin, dinibote nila yung ganung uri at naging maapoy, no? Yung kanilang pananampalataya sa Diyos sa magitan nitong kanilang sama-samang pananalangin at pagsamba sa Diyos. Kaya tayo, every Sunday lang tayo, di ba? Minsan, parang kulang pa ho yan. Amen po ba? Nakakadama tayo na parang kulang pa. Yung pagharap natin ng mula Lunes hanggang Sabado, di po ba? Nandun tayo sa kanya-kanya nating buhay. Pero mahalaga na hindi lamang tayo stay connected, no, sa Diyos, no? Gayun din
ay manatili rin ho tayong connected sa atin hong mga kapatid sa pananampalataya. Di po ba? So, ang isang baga na atin di inilayo sa karamihan ng baga ay unti-unting namamatay po yun, no? Pero kapag itong bagang ito ay kasama ng karamihan, di po ba? Doon nagkakaroon ng ningas, patuloy na darang ng apoy at init, no, sa atin ng pananampalataya. So, wag nating i-neglect, di po ba, itong ating prayer life, di po ba? So, parang puno yan, di po ba? Naalala ko yung ilustrasyon ng isang mangangaral, no, na tayo, di ba, dapat ay mag-ugat tayo, di po ba? Mag-ugat tayo sa salita ng Diyos, di ba? Kasi pagka tayo nag-ugat sa salita ng Diyos, tiyak na kahit ang bagyo, no, yung punong yan hindi babagsak, no? Lalo pat yung may mga puno na talagang kumakapit pa doon sa iba pang mga ugat sa ilalim ng iba pang mga puno, no? Ay lalo pong nagiging mas matibay po yan. Amen po? Naalala ko yung anaho doon sa may tapat ng bahay namin noon eh. Talagang ilang pung taon, bata pa po ako, talagang napakarami ng nararasang bagyo noon. Hinahampaso yun, humahapay. No, nalalagay yung dahon pero nananatiling nakatayo. Napakatibay ng puno na yon. O, dahil siguro sa katandaan na lang, talagang naano na lang. Okay? Amen. Pero doon, nasubok ng puno na yon. Talagang napakatibay ho ng puno na yon. Okay? So, ganun din, no? Ang ating pag-ugat sa salita ng Diyos, amin po ba, mahalaga po yan. At yung pataas naman, okay, syempre, lalago tayo pataas, di po ba? Ito naman yung tinatawag po nating connection natin sa Diyos through prayer. Di po ba? Ang isang relasyon na walang komunikasyon, ano ho yan? Anong mangyayari? Di ba? Dahil lang tayo, pagka minsan nagkakaalanganan, di ba? Pagka hindi tayo nagkakausap ng di ba? Minsan pagka nakita, parang meron pag-aalinlangan eh. Alam niyo yun? Di ba? So, yung mga gano'n, mahalaga na pinapanatili natin yung ating connection sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. And as we grow, di po ba? Upward, downward, no? At gayon din, dalago tayo sideward. Di po ba? Ang mangyayari noon, ito naman yung mga tinatawag po nating ministry natin. No? Nagkakaroon tayo ng dahon, amin po ba? Ng lilim, nagiging kapaki-pakinabang tayo, nagiging very useful tayo sa iba. Di po ba? Kaya nga tayo ay meron tayong tinatawag na ministry. No? Kaya as we grow, habang tayo nag-uugat, no? At kaya hindi ang ating relasyon sa Diyos, unang-una, no? Ay patuloy tayong lalabay ang ating mga sanga, dahon. Amen? And this is what we call ministry. No? Okay? Natututo tayo magsilbi sa katawan ni Kristo. Okay? Pag sinabi natin ministry, ito yung paglilingkod natin sa body of Christ. Okay? Nagmi-ministeryo sa inyo. Amen po ba? At kayo rin, nagmi-ministeryo din sa akin. Kapwa tayo. No? Isang nagmi-ministeryo sa isa't isa. Okay? And as we grow, no? Doon naman sa kabilang side, no? Ay patuloy tayong tumutugon doon sa utos, sa tawag ng Diyos sa atin, tungo ron sa ating misyon. Di po ba? Kung meron tayong ministry sa body of Christ, meron din naman tayong misyon outward o outside the church. Amen po ba? Yung mga ligaw na mga kaluluwa ay atin hong silang abutin. Amen. So gayon, no, ang nangyayari sa kanila, no, kahit dito kung babagtasin natin yung ilang pang mga pangyayari na kahit dumating yung intense persecution dito sa mga mananampalatayang ito, dahil sila'y pinatatag ng salita ng Diyos, pinatatag sila ng kanilang pagsasama-sama bilang mga magkakapatid, no? So ano ho nangyayari? So dahil maaaring na-scatter sila, no? Na-scatter itong mga mananampalatayang ito eh. Pagdating doon sa Acts chapter 4, nakita natin, nag-scatter itong mga ito eh. Pero ang sabi roon, saan man mapunta ang mga mananampalatayang ito, sila nangaral ng salita ng Diyos.
So, yun yung kagandahan di po ba? So, bakit nila nagawa yun? Sapagkat sila'y pinatatag, no, ng kanilang buhay pananalangin sa Diyos. Di po ba? Yung kanilang debosyon sa salita ng Diyos ang nagpatibay sa kanila kahit dumating yung matinding persecution na yun sa mga Kristiyano. Hindi sila natinag. Amen. Glory be to God. So, gayon din tayo, no? Ito ang napakalaking pakinabang sa atin kapag tayo po'y patuloy na babad sa atin ng sama-samang pananalangin at gayon din sa ating mga personal life, no? Personal prayer life. Okay? So, every Wednesday, meron tayong online prayer meeting sa online, 7:30 po yun. Kaya supportan ho natin yun. Makiisa ho tayo sa ating pananalangin. At maaari kung tayo po ay may mga prayer request, pwede ho tayong sumulat nito at gayon din para atin din naman maisama sa tuwing araw po ng Miyerkules sa sama-sama po nating pananalangin sa online. Okay ba yun? Okay. So, next activity ay yung pong fellowship. Yan, napakaganda rin, no? So, lagi dito, makikita natin na sila ay araw-araw na nagkakatipon. Isipin ho natin yun, araw-araw. Di ba? Minsan pa isang gawain, pag araw-araw ang gagawa mo, minsan nakakabagot Di ba? Pastor, minsan na nga lang tayo rito, minsan nakakabagot pa Tanong nga yung katabi mo, nakakabagot ba ako? Kasama? O katabi? Isasawa ka na ba? Ako lagi mong katabi? So, fellowship, naranasan na yung commonality. No? Common. No? Kung ano yung nagkaaysa nila, no? Makikita natin. Kaya naman, no, sinasabi nga natin, no, doon sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaligtaan ang mga pagtitipon. Di po ba? Dahil sa mga pagtitipon na ito ay experience tayo ng katatagan, di po ba? Kalakasan sa atin hong kapwa mananampalataya. Di ba? Kaya nga sabi, encourage one another day by day, di ba? Araw-araw, no, ay palakasin natin ang loob ng isa't isa, no? Yamang din lamang na malapit nang dumating ang Panginoon. Di ba? Kaya mas masarap, no? Di ba? Yung mga magandang mga events na nangyayari, na experience ng mga disciple, during the time nung nagkakatipon sila. Di po ba? Hello? Di ba? Nung si Kristo ay muling mabuhay at nagpakita ho sa kanila, di ba? During the time na sila po ay nagtitipon. Yung mga apostol, absent sino? Si Tomas. Kaya nga si Tomas nag-alinlangan di ba? Marahil yung nagdalit, hindi tayo nakakadalo, di po ba? Napupuno tayo ng intendicities, di po ba? Napupuno tayo ng mga pag-aalinlangan sa buhay. Di ba? Nandiyan pa ho tayo? Kaya sabi niya, maniniwala lang ako talaga na buhay siyang muli ang ating Panginoon kung makikita ko yung sugat sa kanyang mga kamay at gayon din sa kanyang mga paa, tagiliran. No? Sabi niya gano'n. Ayos siyang maging mga nagpapatotoo ng mga kasama niyang mga alagad, ayaw niyang paniwalaan Pero the next, yung pangalawang pagkakataon na nagkakatipon sila, nagpakita muli ang ating Panginoong Hesukristo sa kanila at kasama na sino? Si Tomas. Tingnan yan. So, kahanga-hanga experience yun, nung muling magbuhay ang ating Panginoong Hesukristo na nagpakita ho sa kanila. Nung dumating ang Espiritu Santo, yung bautismo ng Espiritu Santo, nasaan ho yung mga apostol? Nagkakasama-sama. Di ba? Magkakasama ho sila. Nung may experience nila, yung bautismo na yun ng Espiritu Santo. Amen. So kahit na yung pag-akyat ni Kristo, nandoon din sila na nakakatipon sa isang lugar, nung makita nila si Kristo ay iniakyat doon sa langit. Nasaksihan nun nila yun. Amen? So, marahil sa mga kahangangan, hindi natin maaaring ma-experience ganun sa visibly, yung mga ganung klase ng karanasan, pero sa pangloob natin, no, ay ipinadarama ng Diyos, ipinararanas ng Diyos atin, yung ganung klase
no, ng karanasan na hindi mo mawari. Kaya nga minsan naiiyak kang natutuwa sa galak, no? Dahil doon sa kahangahangang experience na yon. Amen po? Yan. Glory be to God. So, aside doon sa fellowship na ito, no, ay yung pong they share and care for one another, no? Nakibahagi sila, no, doon sa bawat isa, no? In terms of di ba? Tulad ng mga material na bagay, di po ba? Katulad dito, no? Kung yung higit na nakakaangat ay talaga namang shinare nila, no? Kaya nga makikita natin doon nagkaroon ng extreme generosity doon sa buhay ng mga mananampalatayang ito. Tingnan niyo po, yung binagong buhay ng Diyos dito sa mga mananampalatayang ito, di ba? Ay naging generous sila, di ba? Siguro marahil sila dating mga beleko, di ba? Pero once na na-experience nila, amen po ba? Hindi na sila belekoy. Alam niyo yung belekoy? Baka iba hindi alam yun. Pastor, ano ba yung belekoy? Makunat po yun eh. Ibig sabihin mo, makunat. Tanong mo may ang katabi mo, makunat ka ba? Pastor, yung balat ko lang, makunat. Pero yung puso ko ay mapagbigay. Amen! So, sabi rin ng Bible, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Yan. So, mas mabuti rin yung nagbibigay kaysa binibigyan. So, marami tayong maanuran no? Kaya itong mga ito, alam nila, marahil naunawaan nila yung prinsipyo ng pagbibigay. Di ba? So, ano nangyari? Hindi para sa kanila yung mga, ganun ang karoon ng extreme generosity sa bawat mananampalataya, yung mga nakakariwasa at nakakaangat sa buhay, ay maraming mga nagbenta pa ho ng lupa para magamit, no, sa pangangailangan ng kongregasyon. Di po ba? Hello? Di ba? So nakita nila yon, nagkaroon sila ng ganung bukas na puso sa bagay pong iyon. Para bagang, di ba? Wala rin namang sa isip nila, no? na nabago ukol sa salapi at kayamanan. Okay? Better to share, no? Kaysa namang itago mo lang, no? Para ganun ang naging prinsipyo nila. So they care for one another, no? In terms of material things, di po ba? Tangible things, at gayon din kalakip doon yung kanilang pakikibahagi. Okay? Iba yung pakikibahagi doon sa tinatawag nating tagumpay at kabiguan ng bawat isa. Di ba? They rejoice, di ba, sa pagtatagumpay ng kanilang mga kapatid. Kung may nagtatagumpay man, nakikiisa sila sa kagalakan. Amen po ba? Hindi yung nagagalit. Naku, di po ba? Pero ang totoo, naiinggit lang yun. Hello? Andiyan po tayo? Iyon, wala sila, no? They rejoice doon sa mga merong kagalakan, merong tagumpay sa buhay. Nakikibahagi sila roon. Amen po ba? At kapag naman merong nagdudusa, nakikibahagi rin sila. No? Saan? Sa paano paraan? Ini-encourage nila. Pinalalakas nila ang loob ng mga ito. Nakuha niyo po, yung dalawang mukha ng pakikibahagi. No? Purihin po ang Panginoon. Gayun din, mahalaga na rin natin, na gayahin natin, no? Sundan natin ang kanilang mabubuting mga halimbawa na ito, na kanilang ginawa noong paman. Muna ito. So, kung meron tayong example, ay itong mga early church na ito, yung kung paano sila nakibahagi at kung paano sila nakibahagi sa kanilang mga tagumpay at mga kabiguan. Amen. Glory be to God. So, letter D, ang sumunod,
Andiyan po tayo? The Lord's Supper. Di po ba? So, naging ano nila yun, no? Sabi, halos araw-araw ay ginagawa nila yung mahalagang part na ito ng the Lord's Supper, no? Doon sa kanilang maaring mga meal nila, no? Ginagawa nila itong Lord's Supper. Ngayong pag-aalay na yon ng ating Panginoon Kristo ay kanila pong for the purpose na i-remind sila doon sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. At yan din naman, di po ba? Ang sinasabi ng Biblia, gawin niyo ito, di ba? Bilang pag-alaala sa akin, sabi ng ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Gayon din, yung ating pangalawa, pagpapahalaga doon sa kanyang katawan na kanyang iaalay. Amen? At yung dugo na siya rin namang tumubos sa atin. Okay, sapagkat ayon sa kautusan ng lahat ng bagay nililinis sa magitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So yung pagpapaalala na yun, no? At yung pagpapahalaga natin sa katawan at dugo ni Kristo. Ay napakahalaga during the time na sineselebrate nila yung Lord's Supper. So ganyan din naman, lagi natin pinapaalala naman yun, no? Ang mahalaga lang at pangatlo, higit sa lahat dahil alam natin si Jesus ay muling babalik. In preparation, no? Kaya nila ginagawa itong Lord's Supper in preparation para doon sa upcoming, second coming of Christ. Di ba? At tayo, mananampalataya, hinintayin natin yung pagdagit ng rapture of the saints. Di po ba? Yun na lang natin hinihintay. Di ba? Hanggang sa aking muling pagbabalik. So, reminder, di po ba? Alaala para doon sa ginawa ni Jesus at doon pagpapahalaga doon sa kanyang katawan at dugo. At yung pangatlo, yung preparation, no? Ito'y bilang paghahanda sa kanyang muling pagparito. Okay? At ang pinakamasaya yan si mismo ang ating Panginoon Kristo ang makakasalo natin sa kanyang pagbabalik. O, di ba? Anong saya, no? Nung makakasalo mo mismo ang ating Panginoong Jesus. Darating ho yan. Amen? Palakpakan muna natin si Lord. Okay, so gayon din, ang kaulilian sabi, dahil sa mga kababalagan, no, nagawa ng mga apostol, naghari ang kahalong pitagan at takot sa bawat isa. Itong tanda ng mga kababalagan, tanda at mga kababalagan. Siya naman sa sumasa, mga mananampalataya, di naman, sapagkat ito naman ay inimpart din ng Diyos, no, sa bawat ding mga nanampalataya sa ating Panginoon Kristo. Either na ikaw ay bago kang Kristiyano, no, inimpart ng ating Panginoon kasama yon sa package na yon na tinanggap mo si Kristo, ang pagkaligtasan, gayon din ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Glory be to God. No? At yung kapangyarihan na yun, sinasabi, sa pangalan ko ay binibigyan ko kayo ng kapangyarihan, yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Di ba? At ang mapatungan ng inyong mga kamay ay gagaling sa kanila pong mga karamdaman. Amen. Magkahalo. Makita natin. Nahayag dito sa mga pagkakataong ito. Itong signs and wonders na ito sa magitan ng mga apostol at yun din ang mga mananampalatayang ito. Glory be to God. No? So ano ang naging resulta nun? Later on. Ano ang naging resulta nun sa panahuli? So the church is unified. Was unified. Amen. Verse 44. Di ba? Hello? Sabi diyan, nagsama-sama ang lahat na sumasampalataya, kinaniuturing na kanila, ang kanilang mga ari-arian tinuring na para sa lahat. Ito'y pagpapakita ng kanilang pinag-isang mga puso. Di po ba? Kasi lahat di po ba? Nagkakaisa Di ba? Walang sumasalungat, walang nakikipagkompetensya doon sa na yun. Walang nakahalo.
Ang mahalaga ay yung mayroong kaisahan at pagkakaisa ng puso, isip, at layunin na ito. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ano ba? The church was magnified. Di po ba? Nagpupuri sila sa Diyos. Sabi sa verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinarugdan ng lahat ng tao. Di ba? So marahil, publicly, nakikita ng mga taong nasa labas yung atmosphere na nangyayari doon sa loob, sa buhay ng mga mananampalatayang ito. Di ba? At yun ang naka-attract. No? Yun dapat na mangyayari sa atin bilang mga Kristiyano na kapag papatotoo tayo, tila tayo tarang nagiging bato-balani. Di ba? Nakaka-attract tayo. Di ba? Na sila man, no, ay magkaroon din ng curiosity. Kung ano ba nangyayari dito sa buhay ng mga mananampalatayang ito. Kahit may mga problema, pero sila ay natitipon na masasaya ang kalooban. Di ba? So dapat din, no, sa buhay din natin, paglabas natin ng church na ito, yung makakakita sa atin, makakatagpo natin, ay nakaka-experience sila ng kakaibang dama sa atin. Hindi yung paglabas natin dito, malungkot pa rin tayo. Para pang nadagdagan yung ating bigatin sa buhay. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Nakukuha niyo po yung pinupunto sa atin ng Diyos, di ba? So kaya hindi yung paglabas natin, yung gloria, no, na siyang ating nasusumpungan. Kapag tayo ay nagkakatipon sa lugar na ito, di ba? Ay nakaka-attract sa iba. No, para bagang yung kabanalan ng Diyos nung si Moses ay naroon sa bundok, no? Na parang ganon. Yung pagbaba ni Moses, namuti siya sa kabanalan. Amen po ba? Hello. Okay. Glory be to God. The church is magnified. Kaya nga sila kinalulugdan ng mga tao. So kaya ang nangyari, no, marami silang maaakay. So the church was multiplied. Sabi na sa huli. Amen. O tingnan niyo yun? So sabi rito, dahil doon sa mga nasaksihan, marahil, o maaaring napakinggan ng mga taong ito, mula doon sa mga mananampalatayang ito, nakita nila yung atmosphere doon sa loob, no? At ang nangyari, bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Tingnan niyo po yun. Minsan parang, miski hindi na tayo magsalita, no? Na-attract na natin sila dahil sa pambihira nating mga ginagawa. Okay? Amen po? So, the church was multiplied. So, yun resulta, no? Kapag ang church rin ay nagkakaisa, ano pa yung pangalawa? At tayo ay nagiging kalugod-lugod, hindi lamang una sa Diyos, no? Kundi gayon din sa mga tao sa labas. Di ba? At yung resulta noon, talagang tayo po ay magmumultiply. Sigurado po yan. Amen po? Yan. Kasi tayo magpapatotoo sa kaibigan natin, sa mahal natin sa buhay. Kung ano yung experience natin kay Kristo. Di ba? Yun eh. At kung ano yung nadarama natin, no? Kapag tayo po ay nasa sama-samang mga nagkakatipon. Di ba? Parating nga yung ospital eh. Ang church parang ospital din naman yan. Di po ba? Sa atin ng mga may sakit sa ating buhay spiritual. Bagay, holistic na rin ho tayo eh, no? Kapag kahit tayo may sakit sa ating physical, no, ang church ay lumuluhog para sa atin, para tayo po ay may panalangin. Amen po? At kung kulang man tayo sa pagkaing spiritual, no, ang church ay nagpo-provide ng nourishment para palakasin tayo, no, sa magitan ng salita ng Diyos
upang tayo'y may prepare tayo, may equip tayo, no, tungo doon sa planong layunin ng Diyos sa atin personal and as a body o bahagi ng katawan ni Kristo. Okay? Amen? So, wag nating kaligtaan. Amen po ba? No? Kaya napakasarap, napakaina. Meron ka po tayong kasabikan na sana linggo na. Diba? Nagkakaroon pa ba tayo ng ganong klase ng kasabikan? Naku, linggo na naman. Makikita ko na naman si ano. Ganun ba tayo ano? Pagka ganun ang ating attitude, may gising. Natutulog na yung ating ano. Diba? So, kasiya-siya, no? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmamasid. Ang nagkakaisa, sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay kung na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Yan. At kapag yan, ang nasaksihan ng mundo, tiyak, no? Hindi yung pagka-uwi natin, yung mga mahal natin sa buhay, makikita tayo, busit na busit tayo. No, gagaling mo lang simbang, busit na busit ka. Di ba? Amen! So nawa nagbugay sa atin ang bukas ng ating kamalayan patungkol sa kung bakit ba tayo naging part of the church. Hindi lang tayo parito para maupo, no? Get involved sa mga activities na ito, no? Hindi 'yun ang layon ng dinisenyo ng Diyos para sa atin, bilang mga individual na mananampalataya, no? Dinisenyo tayo ng Diyos, no? Tungo roon sa ganitong marit, to be unified, no? To be magnified and to multiply. Glory be to God. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, sa ngalan po ni Jesus, muli po kaming nagpapasalamat sa mabiyayang mga salitang ito. Patuloy nawa itong magbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan at katatagan, Panginoon, ng mga mabuting halimbawa, itong unang mga mananampalatayang ito. Bagamat sila'y mga ganong kamura pa sa kanilang kalagayang spiritual, ngunit sa kanilang pagtatalaga ng kanilang sarili, sa mga itinuturo ng mga apostol, sa pakikibahagi nila, pakikiisa nila, sa kanilang mga ugnayan bilang mga magkakapatid, at lalo po na napatatag sila ng kanilang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Panginoon, sa gayon ito yung nagbunga, Panginoon, ng napakagandang resulta, Panginoon. Sila ay nagkaroon ng pinagkaisang puso, sila rin ay kinalugdan, hindi lamang niyo po, Panginoon, kundi ng mga taong nakasaksi at marahil, Panginoon, na kanila pong nakasama sa labas. At ang nangyari, Panginoon, dahil sa kanilang maliwanag na patotoo, Panginoon, hindi na naging mahirap na ang mga taong nasa labas ay kanila pong maisama sa loob. Maisama sa langit sa iyong paghahari, Panginoon. Gayon dinawa, Panginoon, ang aming panundan, Panginoon, habang kami rin, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, ay nagkakasama-sama, Panginoon, maging sentro nawa, patuloy kayo ng aming mga pagtitipon, ng aming pagsamba, Panginoon, ng aming pananalangin, ng aming mga pagtuturo, pag-aaral ng iyong mga salita, gayon din ng aming pagdaraos ng banal na hapunan, Panginoon, and as we share, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, anumang meron kami, Panginoon, doon matutupad namin, Panginoon, ang iyong utos na mas mabuti ang nagbibigay kaysa binibigyan, Panginoon. Patuloy bigkising kami sa isang pananampalataya, sa isang espiritu, Panginoon, mabuhay kami sa ganitong uri ng panindigan, Panginoon, at maganap namin, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong tulong, Panginoon, ang lahat ng iyong mga ipinag-uutos, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinuluwalhati ka namin sa oras pong ito, at ikaw, kaibigan, maaaring hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Yesus. Wala kang katiyakan na kung mangkunin man ang buhay mo, ay hindi mo alam kung saan
iyong patutunguhan. Ito marahil ang isang napakagandang oportunidad para tanggapin mo ang biyaya, kaloob ng Diyos ng kaligtasan. At kung yan ang nais mo, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalalagyan? At sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng ito. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang aking mga kasalanan ay mabayaran. Gayon din, Panginoon, nananalig ako na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, dinidebut ko na rin po ang buhay ko pong ito sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po ninyo, the rest, Panginoon, ang aming biyaya. Ito, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.